Ayan po, pinapatawag na po sa Senado. Sinasaldi ko ng chair ng appropriation at si Grace po na chair naman po ng finance before nung 2025. Ito kasi yung panahon ng may insertion, di ba? Yung 2025. Natatandaan ko po sinabi ni Grace po na kasi nabigyan daw sila ng 5 million sa Senado na yung insertion yata. And dapat lang talaga na ipatawag si Grace po. Hindi pwede yung tapos na yung termino niya, ligtas na siya, hindi ba? Kailangan magpaliwanag. At kasi hindi naman po makakagalaw yung mga kontratista na yan kung walang kasabwat sa DPWH. At hindi rin naman makakagalaw ang DPWH kung walang kasabwat na mga politiko. Kalokohan na lang po na ang korupsyon is kontratista lang. Kasi puro kontratista po tayo, no? Pahaba na po ng pahaba. Lumalawak na po ang investigation, which is okay lang naman yan. Kasi marami talagang lalabas na pangalan dyan. Pero, hanggang kailan kaya, no? Anyway, may ano naman sila mayroon naman po silang meron silang time frame kung kailan po yan tatapusin. Kasi as of today, nasa investigation pa rin sila. Pero kami po ay naghihintay na mapanagot ang mga kongresista at mga senators na ito. At ipag-pray na lang natin na may mga matibay na ebidensya para masampahan ito ng plunder. Or else, wala rin naman mangyayari uli kagaya ng nangyari kay Jinggoy at Bong Revilla before. Nakulong nga, pinalaya naman ni Digong. Kagaya ng kay Gloria Arroyo, kinasuhan nga, nagsakit-sakitan lang hanggang sa matapos po ma-dismiss yung kaso. Inalis na po yung yung brace, neck brace niya, or brace neck yun, di ba? So gaya ng inuulit ko, wala po akong pakialam kaya si Saldi ko pa yan or si Romualdez ang sangkot dyan. Ang importante, mapanagot sila at ang importante is may ebidensya, may resibo para mapanagot itong mga corrupt na politiko na ito at yung sa Senado. Kailangan lahat, hindi pwede yung dagdag bawas, may inilista, may hindi inilista, may selected lang, di ba? May selected na mga ikakanta lang. Hindi pwedeng gano'n, kailangan lahat. Ubusin natin yung mga buhaya dyan sa gobyerno.